Hindi ito tiyak na itinayo kung saan walang pagbabago at hindi sigurado na higit sa mga gawa ng tao. Siya ang na Diyos na hindi nagbabago ay nananatili sa kanyang hindi nagbabago ng kalooban at hindi nagbabago ng biyaya kung saan kanyang kaloob at pagkawag ay hindi mababago. So, lagi natin tandaan mga kapatid, from the beginning, na sinasabi ko sa Ephesians chapter 1, na before the creation of the world, He chose us, pinili na tayo, para pagkalububan ng mga pagpapalang spiritual, yung mga pagpapalang na nasa langit. Ibig sabihin, hindi pa tayo ipinapanganak. Wala pa si Pastor Mark, wala pa si Vietnam, wala pa tayo lahat dito. Pero yung pangalan natin ang para sa akin ng mga. Kung wala, sino pa lang tayo dito sa lupa? Wala pa nakakaalam. Subalit makita natin yung kaputihan ng Diyos, yung kakilala ng Diyos na imagine, before the creation of the world, kilala ka pala ng Diyos. Itinagdara pala ng Diyos na ikaw ay ipanganak at ikaw ay piliin na maging kanyang anak at tatagbat ng mga pagpapala mula sa kanyang akin. Naalala ko nung panahon nagpapasko, biglang nagkakala sa akin yung luma ko doon. Pagkatapos, ang bilang ng tao, as of now, kung i-videos na tayo, nasa 11 na tayo, 11 billions, yung population. Sa dami ng tao, naisip ko ba na sa dinami-dami ng tao sa mundo ay isa sa piling ng Diyos. Diba? So yung isang nagpalamas ng loob sa akin para ako yung patulog sa akin o pastor. Na hindi pala ako pinili lang ng Diyos para kanyang ligtas. Hindi pala ako ng Diyos para ako yung likod. So, yun na pala sa akin mga kapatid, alam mo ba, na sa dami ng struggle na pinagdaanan ko, pero hinawakan ko yun sa pagkasabi ko Panginoon Diyos, salamat dahil sa dinami-dami ng tao, isa ako sa napili mo. At yung pagpili na yun sa atin, yun na isang privilegyo, yun na isang pagod na hindi ibinigay sa lahat ng tao. Kaya, lagi natin tandaan sa ating pagmilingkod sa Diyos, sa ating pagsama sa Diyos, tandaan nyo lagi, hindi po masasayang lahat ng gagawin natin sa Panginoon kasi ito ay kanyang naluluwa sa atin. At ito ang kanyang inaasahan sa atin. Dahil pagkatawag sa atin ay mayroon siyang inaasahan dahil tayo ay kanyang namakat. At tayo ay inuwi na alam sa mga tuwid, mayroon siyang gustong gawin natin para sa kanya bilang mga anak ng Diyos. At sabi ko sa anak ng Roma, karanatang nag-isa, karanatang dalawang Romans chapter 11 verse 28-32. Dahil pinanggihan ng mga Israelita ang kanilang balita, sila naging kaaway ng Diyos. At kayong mga hindi ang kanilaban, ngunit kahit sila ang mga hindi ng Diyos, sila ay mahal pa rin niya. Alang-alang sa kanilang mga linggo. Sapagkat hindi nagbabago ang isip ng Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagkawal. Noon, kayong mga hindi ay sumusunod sa Diyos. Ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng mga ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Ngayon din naman, dahil sa hawag ng Diyos sa inyong karanasan, sinusuway naman ngayon
ng mga hukyo ng Diyos nang sa kayo maranasan nila ayon ang kanyang mabag sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ng lahat ng tao upang may pagdadala sa kanila ang kanyang mabag. Ito kasi mga kapatid natatandaan ninyo. Nung dumating ang Panginoon sa Kristo, ay pinag-uutan siya ng mga Diyos ng kanyang mga kawalan at tinandakin ng duwala sa kanya. At ito mismo mga Diyos yung nagpapako sa kanya. So ganyan pinangihan ng Diyos o ng tao o ng mga Israelita in particular ang Diyos. Kaya naman, pagkatapos ng pangangaral ng Panginoon sa Kristo, at kung sa panahon ng mga apostol, tumawag ang Diyos ng isang na sa katawan ng Panginoon. At siya ginawang apostol para sa mga Panginoon. Bakit? Kasi pinagdiman ng mga Israelita. Dumating ang panahon na pinapunta ng mga Israelita ang Panginoon sa Kristo. At tayo doon ay hindi sila niniwala na siya ay sinunod ng Diyos Ama. At kung sa pagkakataon yun, ay itanggol ito sa mga Israelita. Hinayaan sila ng malito. Kung makatandaan nyo, ngayon lagi yung nagbuwan ng mga Israelita, kung nagiging mula doon sa panahon na sila ay ilawas sa Egypto, at hanggang doon sa panahon na sila ay pumasok sa Kanaan. Kahit sa panahon ng mga hari, kapag sila ay tumalito sa Diyos, sila ay hinahayaang malipod ng away. Pagkatapos silang tuloy ay pasibisi, manunumbalik sa Diyos, at ang Diyos na muli silang nakahawalan. So ngayon, paikot-ikot ng buhay ng mga Israelita dahil sa kanilang natigasan ng ulo. Pero makikita natin, dahil sabi ng banal na kasulatan, ang mga Israelita ay tinawag na bayan ng Diyos. Kaya kahit tayo masundin dyan, kahit tayo matigas sa ulo niya, pag yan ay nasisi, pinapatawag ng Diyos. Sabi sa atin, mga pamilya, di ba? Tayo mga magulang ng mga anak. Pag nagsuri na yung bata o yung anak, eh talagang natutulog na yung puso natin. At sila yung pinapatawag. Ngayon ang ginagawa ng Diyos sa mga Israelita. Subalit dumating yung panahon na pinagmatigas talaga ng Diyos sa mga Israelita para yung mabuting balita ay makarating sa atin. Walang isang ginagawa ang Diyos na pamamaraan para mawalan ng kabuluhan sa bagay at ito naman ay pagkaroon ng kabuluhan sa ibang bagay. Ito ganoon nangyari sa mga Israelita. Ang sabi ng mga kasulatan dahil pinagkihan ng mga Israelita ang mabuting balita, ito ay hahayo sa mga hindi. Kaya nakarating ang mabuting balita sa atin. Pangatlo, sabi mo sa verse 30, verse 16, ng ating teksto, hindi ito ayon sa kagustuhan o pagsisigap ng tao, kundi ayon sa harap ng Diyos. So, ang pagpili talaga sa atin ay dahil ito sa ating mga. Walang ibang dahilan ang Diyos ay pinili sa mga tao. Kapag yun ang talagang sinabi sa kanyang salita, nakakapagay ito yung nais ng mga hawalan. Ibig sabihin, hindi pwede gustuhin na kahit sino ito ang pili ng Diyos. Ang pagpili ng Diyos ay hindi palakasan, walang katrino. Ito rin sa mundo. Kailangan meron kang meron kang katrino, kailangan meron kang lalay, may subol, pag-ibig naman yung sistema ng mundo. Pero ang Diyos, naalala ko yung marulo, nagtanong sa Panginoon sa Kristo. Sa mayaman, nasabi ng mayaman kayo, Panginoon, ano ba ang gawin yung para ito gawin? Ang gawin wala ang yan. Sabi ng Panginoon sa Kristo, sabi ng mo sa Kristo, pumatawag sa mga linaw, sabi ng sinata, ang mayaman, eh, ginawa ko ng Diyos mula pa sa ating pagkabata. So, sabi na, kung ang gawin ito eh, sabi ng
Kumbaga, ang tao kasi, minsan, may kondisyon, imagine, pati Diyos gusto mo sumulan. Gusto i-break, pati Diyos. Para makuha yung buhay ko walang hanggan. So makita natin na ang Diyos ay hindi nasusugulan. Ang Diyos ay hindi kayang kagyan. Kung sino yung gusto niyang piliin, wala tayong piliin tanong, wala tayong piliin sumbat. Bakit siya dito? Bakit siya yan? Bago pa ang pagbabalik loob, bago pa ang pagbabalik loob, naroon ang mabat sa puso ng Diyos sa kanyang mga pinili. At mayroon ang tipa ng biyaya at ito ay magiging sa pagbibigay niya sa kanyang anak bilang tagapagligtas sa kanyang pagmisyon at sa kanyang pagtubos. So, nung ipinangalan ng Diyos yung kaligtasan, nung siya ay magsulat sa kanyang ministry, doon pa lang, nailarawan na yung pagod ng Diyos, naipakita na yung pagod ng Diyos, naipakita na yung pagod ng Diyos. Alam niyo yung ministry na Diyos ng Panginoon sa Kristo, kung nang yung holistic approach na tinatawag. Holistic approach, kasi, di ba bago siya magpagaling sa Espiritu, pinapagaling niya muna yung isipan. Pinapagaling niya yung lahat ng karamdaman ng tao. Kapag siya ay umpas, nakita niya mayroong karamdaman, mayroong inaalihan ng masamang Espiritu, may mga kapansanan, pinagagaling niya. Yun yung holistic approach na tinatawag na ipinakikita niya at nilalarawan na na ganito yung pagmamahal ng Diyos sa tao. I-restore niya yung lahat ng mga abnormality sa physical na katawan ng tao.